Lista. Autentico. O, nasaan na si Padre Damaso Reyes? Napuno nyo ba yung mula Baclaran, Pasay hanggang SM North EDSA? Yung kahabaan ng EDSA na yon, yung pinakamahabang karsada sa Pilipinas or highway sa Metro Manila. Mula Baclaran, Pasay hanggang SM North. Walang ilangaw na naman kayo eh. Sabi ng TV5, nasa 2.5 lang yata, mas marami pang pulis. Di ba? Nauna kasi yung yabang sa inyo. Tapos pagka ang nagrarally ay Iglesia ni Cristo, kahit milyon, sasabihin, nasa 20,000 lang, nasa 50,000 lang, nasa 500,000 lang. O ano yung inyo? Ay yung inyo kahit pinakadulo ng rally ng Iglesia, hindi nyo matapatan eh. Ano nangyayari sa inyo? Nilalangaw kayo. Bakit nilalangaw kayo? Nagkakalat kayo ng basura sa EDSA. Talagang yung basura, nilalangaw yan. Bakit? Eh, ang basura, nabaho yan eh. Kaya mo nga itinatapon, nababahuan ka na eh. Ba't mo itinatapon? Hindi mo na kailangan. Ang pwede makinabang na lamang dyan, mga mangangalakal. Baka pwedeng ipakilo sa kalakalan. So, kaya, yung rally nyo kahapon, nandoon yung dilaw, nandoon yung pink, nandoon yung mga komunista. Ha? Nagkalat lang kayo ng basura. Nilangaw lang kayo eh. Oh, di ba? Ba't hindi kayo binabalita yata masyado na buhos, binagsak, 100,000, milyon, bini. Ah, di ba? Ganun yung mga pang-headline ng mga akla eh. Eh sa totoo lang eh. Kung yung inyo ay sinasabi yung white or tide white, eh nung Sabado mas marami pa yung pride eh, kaysa sa tide eh. Sino ba yung mga pride? Eh di yung iba't ibang kulay. Alam nyo na yun, kung ano yung pride na iba't ibang kulay. Eh kayo, nagpapanggap kayong white lang ang kulay nyo eh. Eh merong yellow eh, merong pink eh. Meron ng mga komunista at pulahan, di ba? Paano kayo paniniwalaan? Paano kayo sasamahan? Eh ang nauuna sa inyo yabang, kahambugan, pagiging mataas. At sinasabi ng isang obispo, siya daw ay sumulat sa iglesia at iniimbitahan. Dapat kayo mismo mga obispo at pare, kayo muna nagkakaintindihan eh. Iniinsulto nga ni Padre Damaso Reyes eh, ang iglesia, di ba? Tatapatan daw nila, sabi naman ng matandang lola, na si Mel Bamaga, protestante. Protestante po yun. Panahon na raw para tapatan nila ang iglesia. Ano itinapat nyo? Basura. Bakit? Ang iglesia ba basura? Yambing nyo nga yung sarili nyo sa mga kapilya ng iglesia kung alin ang basura. Ang basura sa iglesia, hindi nagtatagal. Itinatapon yan. Bakit? Eh mamamaho ka eh. Bakit ka pamamalagiin sa loob? Eh basura ka. Mamamaho ka sa loob. Kaya itinatapon yan. Kaya mayroong pagtitiwalag sa iglesia. Sulit test, good morning, from Rodriguez Rizal. Sa protestante ba may pagtitiwalag? O sa katoliko? Hindi ko alam. Pag nagsimulang matiwalag dyan, walang matira. Diba? Ultimo mga obispo nila, kardinal, kasama sa matitiwalag. Eh kung manlait kayo, kung man-insulto kayo ng iba, ganun na lamang eh. Diba? Pero pag kayo ay sinagot o binalikan sa sinasabi nyo, feeling nyo, biktima kayo, pag-victim kayo. Diba? Itong last 10 minutes ng aking programa ay iuukol ko po dito sa may kinalaman sa korupsyon sa Department of Education. Biruin mo, ayon dito sa balita, pakikita ko po sa inyo. Tingnan po ninyo sa aking Facebook, ano? Nandyan yung eskwelahan. Pakita ko nga rito sa mga sumusubaybay sa akin sa Autentico. At para makita din ng mga taga... Yan. Kita ba ninyo yung building na yan? Lakihan natin. Para makita. Yan. Kita po ninyo? Yan yung nagkakahalaga ng 720 million pesos na ibababang pondo ni Secretary Angara ng DepEd sa Mandawi City, Cebu. Ulit, 720 million. Dahil nakikipag-partnership sila sa mga munisipyo, city o lungsod, probinsya. Para yung bilyon-bilyon na pondo o budget ng DepEd na inilaan ng Kongreso ay ibaba, di umano sa mga LGU, local government. Okay? Ang tanong, tama ba yan? Kung ako tatanungin ninyo, hindi ako sang-ayon dyan. Bakit? Inilaan ng gobyerno, ng Kongreso,
ang pondo para sa isang national government, which is DepEd, Department of Education. DepEd or Department of Education is a national government agency. No? It is a national government agency. Now, kung diyan inilagay ng ating batas, kasi yan pong budget ay batas po yan eh. Kaya tawag yan eh, National Appropriation Law or National Budget Law. Inilaan sa isang national agency, bakit mo ibababayan at ipagkakatiwala sa mga LGU? Diba? Eh samantalang ang LGU, meron na pong pondo, taon-taon ginagawa ng kanilang sangguniang bayan, ng kanilang sangguniang panglungsod, ng kanilang sangguniang panlalawigan para sa pagtatayo at suporta sa mga eskwelahan. Okay, siguro sasabihin ni Angara, eh kulang eh. Eh kung kulang ang pondo, tanungin mo ang mga mayors at governors, ano ang pangangailangan nila? Eh di submit sa iyo ang kanilang proposal. Pagkatapos ay budgetan nyo, pero kayo ang kukontrol ng budget. At yung ahensya ninyo, dahil inalis na yata yan sa DPWH. Alam nyo kasi dati wala naman sa DPWH niyan. Ang talagang nagpapagawa niyan ay ang DepEd. Eh hindi natin malaman kung bakit inilipat yan sa mga DPWH districts o regions. Siguro sa kahilingan ng mga kongresista. Yan ang isa sa dahilan. Kaya nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang